Po mga kababayan, ma'am sir, this is Jam, the Filipino channel ng inyong pong lingkod. So today is March 16, 2026. Tayo ngayon ay papunta dyan sa may Padre Campos Street, Sampaloc, Manila. At dadalhin po natin yan sa Shop Crew Management Incorporated sa may barangay 656 Intramuros, Manila. Okay, magbabalik po tayo mamaya ng tayong nakakuha na po natin sa na-disclaimer lamang po content po natin ay kalsada at hindi ang passenger. Kaya nga naman, sakali man po naman marinig kayo mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organization, government o private man yan, ay wala pong kinalaman ng channel na ito at wala pong pinag-uusapan dito ay pawang dito lamang po yan sa loob at wala pong pinapatungkulan sa labas. Okay po, magbabalik po tayo mamaya konti pag nakakuha na po natin sila. Samantala, makinig tayo ng mga nagbabagang balita at talakayan habang tayo ay pupunta doon yan sa ating pick-up area. Right now. So tatapusin lang po natin yung mga lahat ng transport group, no? Mabigyan po na Ano ba yan? Ano pala yun? para sa DOTR 2.5 billion. And tuloy-tuloy na naman po itong programa. Hindi naman po natin sinasabi ng once you have the 5,000 pesos, hindi lang po tutulong ang gobyerno. Ang sinasabi natin ito, unahin po natin mabigyan muna lahat. Then kung kinakailangan pagdating ng araw na susunod pa, gawin pa natin yung pagbibigay ng subsidiya, gagawin po natin yan. Sir, kasi nga may naitabi pera para po sa subsidiya ng ating government. Pareho pa rin ba yung sistema ng pagbibigay ng subsidiya sa card? Pagdating po sa DSWD, sir, ano po yan, sa cash payout, no? Sa LTFRB po, yan po yung rin po kasi sila, no? So pwede natin i-deposit dyan, but right now we're exploring other options para mapabilis po ang ating pagbibigay ng subsidiya para sa DOTR civil subsidy naman. Hindi natin yung e-wallet po, no? So, para may cash or may maya, para mas madali po at maiwasan natin yung sinasabi natin na hindi magpagbibigay. At kung may mga ibang mga drivers naman or operators na wala silang card o wala silang mga e-wallet, magbibigay din kami ng cash payout po. So ang layunin lang po namin dito, other than mapabilis yung ating pagbibigay ng subsidiya, ay mabigyan po lahat. Sinasabi natin qualified beneficiary. Kasi yan, dati naalala ko, Sek, talagang yung card, may laman. Yun ang gagamitin nila, di ba, sa pagpapagaling nila sa kanilang mga pinamanehong pampublikong yung objective dyan ng gobyerno para hindi masyadong umaray. Tama po. Oo, dito sa... Pero we make it easier din po sa kanila, sir. No? Dati nga po, no? Tama po kayo na meron silang card. At yung card na yun, yung pera doon, subsidiya, is exclusive for fuel na pagpaparga. Oo. Pero ngayon po, nag-utos na rin po tayo, no? Hindi naman kailangan rin po now, basta sa kanila yung pera. Ngayon, kapag sa tingin nila, mas dapat pambili ng gamot, pwede ho nilang gawin yan. Dapat sa pambili ng makakain, pwede ho nilang gawin dun. For the simple reason po, nasa kanila yung pera. Pag-aari nila pagbibigay ng subsidiya. So regardless po kung sa tingin nila, idadagdag nila sa pambili ng gasolina, maaari po, maganda po. Pero kapag sa tingin nila, there are other more important things na they can spend on, mas maganda. Okay lang din po. Okay. Talagang ayuda ito. Tama po. Ayuda sa mga driver na apektado ang kanilang hanap buhay. Tama po, Sir Rudy. Oo. Sir, Rod lang po. Rod lang po. Ay, sorry. Okay lang po. Okay. Kasi iniisip natin dahil sa patuloy na pagtaas yung presyo ng gasolina, tutulong ang gobyerno sa kanila na magbibigay ng pambili ng gasolina. Hindi. Ito ay ayuda. Kaya galing sa DSWD yung pondo. Tama po. At we're going to adopt the same policy na po pagdating sa DOTR LTFRB naman. So pagdating sa ating fuel subsidy. Oo. So bibigay natin sa kanila yung pera, no? Whether papasok sa kanilang e-wallet or sa sinasabi nating card nga po nila, land bank card. At kung it's up to them kung saan nila po ilalagay po yung pera, kung paano po paggagamitan nila.
O sabi ko nga po kanina, kung pang medisina, pang maintenance, Oo. o pagdagdag kain, maaari naman po yun. Oo. Pero linawin kasi may mga bumabiyahe na rin ngayon gamit ang mga pampublikong sasakyan na electric. Hindi Tama sila po. kasama. Hindi po sila masasama. Ay, yung mga iba po nasa modern jeepney na basta po naka-register po sa atin, kasama po sila. They're still considered drivers po. No? Basta naka-register po sa LTF. Ang rule of thumb po kasi namin, kapag regulated ka ng LTFRB, kasama ka po sa subsidiya. Sa kanila, gusto na rin nilang huminto. Yung mga, they want to suspension of works and everything. Magsesemana Santa pa naman. So, yun po yung talaga medyo komplikado na kailangan namin pagdesisyonan. Kaya nga po, bukas na rin po, maglalabas na rin kami ng desisyon ng LTFRB para po ma-implement yung bagong dagdag pamasahe. Oo. Yung binabanggit nyo nga, advance booking sec na o yung ibang mga provincial bus, isinama na nila doon yung fare increase. Okay yun. Hindi naman yun, hindi naman yung paglabag sec. I think they gave, hindi naman po kasi ang nangyari po dyan, no, na nalaman na rin po nila, na-aprobahan na rin po, is just the implementation period po. Kung mangyari man na mas mataas dun sa ating i-aprobahan yung kanilang hinihingi, that's why pinapomonitor ko sa LTFRB, pinapacheck ko kung sino na yung ba nagtaas, kung magkano ba itinaas. Tapos pag-uusapan natin mamaya, hindi trend po na talaga mas mataas supposedly dun sa ating inaprobohang fare increase, makakasuhan naman po sila ng overcharge. Okay. Ngayon, yung mga nag-umpisa ng magpatupad ng pagtaas sa pamasahe sa mga provincial bus, kahit hindi pa po inilalabas po ninyo, no, yung approved fare increase sa mga provincial bus, ano po yung dyan, action na gagawin? Kasi may mga natatanggap na po tayo, may mga bus daw nagpapatupad na ng fare increase. Hindi po sa advance booking, hindi na yun sa mismong pamasahe. Kapag yan po ay mismong pamasahe na po, hindi yan advance booking po, masosokos order po sila, no? At inikayat natin ang ating mga commuters, ang ating mga mayan sa lepas mo. Masosokos order po natin on the ground of overcharging. So, pa yung sinasabi natin na mag-antay lang po ang ating mga transport group at wag po silang humingi ng pamasahe na hindi po naaayon sa regulasyon sapagkat isa po yung paglabag sa kanilang prangkisa. Opo, alright. Okay, may mga namomonitor na ho ba kay kumpanya ng bus na nagbabalak na magsara or dahil sa epekto nitong sobrang taas ng presyo ng produktong petrolyo? Wala pa naman. Madami pa po actually ang nagbigay ng kumbaga not a warning pero yung saloobin nila na sabi nila it's no longer profitable sa kanila at mas nalulugi po sila. Kaya nga po ito ay patuloy na pagko-coordination sa kanila. Kasi ang hirap po sabi natin, no, kailangan talaga may stability not only sa prices ng fuel oil but also in the supply and also in sa pamasahe natin. Ngayon po, kapag yan naman po ay nagsara sila o hindi na sila huminto sila sa kanilang pagbabiyahe, ang madadamay po talaga ay ating mga kababayan. Again, magsisemana Santa pa naman. So yun po talaga yung tinitingnan natin po, no? So yun po yung talagang we're addressing that critical problem. Oo, binabanggit yung Semana Santa, gaano ho tayo kahanda ang DOTR, LTFRB, ngayong papalapit na Semana Santa, sa sitwasyon ngayon, Sec? Pero ang kagandahan dito, we started LTOTR, LTFRB, we started as early as January, no? We na mag-inspect sa mga terminal, matalo sa mga bus terminal. No, we started as early as January, tuloy-tuloy po yan. Upang sa ganun, mabigyan natin ang pagkakataon ng mga terminals na ayusin nila ang kanilang mga terminals kung merong mga non-compliant terminals according to their to their permit. Kami din naman sa DOT at patuloy sunod-sunod din ang pag-inspect natin ng ating mga paliparan, ng ating mga pantalan
So, sa paghahanda lang po, masasabi ko handa naman po ang gobyerno, ang DOTR sa LTFRB, kasama ng mga PPA, KAP, and the rest of the DOTR sectors. Ang talagang issue po ngayon is the supply. How to ensure na meron talagang sustainable supply ng transport natin sa mga bangko, tulad ng sinasabi natin mga buses. No? Upang sa ganun, yung ating kababayan na gusto umuwi sa kanilang probinsya, pagdating itong Semana Santa ay makakauwi naman sa misyon ng Pilipino. Pero ganun pa rin pa, Sek, ina-expect nyo pa rin ba yung number ng natatag sa iba't ibang mga terminal ng Tuxpan? Abot na yung yung implementation ng fare hike, di ba? Before Holy Week. Ibig sabihin, mararamdaman na dyan yung mga pasahero, yung pagtaas ng pamasahe. Opo. Malalaman natin yan, Sir Rod, siguro sa mga susunod na araw, no? At as of now, hindi po namin masabi na kung ganun pa rin karami ang mga mababiyahe, no, despite of this issue nga sa Middle East. Pero ang ginagawa lang natin sa DOTR, no, we're preparing for the same number, hindi mas madami, para mapagandaan natin kapag meron pang mga iba't ibang mga pangyayari po. So we're just, tuloy-tuloy ang paghahanda natin. And hopefully po, walang mga masyadong aberya o walang aberya pagdating ng Semana Santa. At yun ang importante po, may masasakyan. Ang ating mga kababayan, kung gusto po nila umuwi sa kanilang mga probinsya pagdating ng Semana Santa. And the price of the fare is reasonable po. Para wala namang talo dito. Para pasahero man o driver o operator na mga pamumuritong sasakyan dahil lahat naman apektado sa dito sa Tama po. At wala pong lahat po tayo nabigla, nagulat sa nangyari. So, ganun pa man, the government should take action. At sabi nga ng Pangulo, ang ating maging action dapat may sense of urgency. Hindi naman, papanghuli na ng SEC, reaction lang rito sa sinasabi ni Pong Eli na hindi ligtas sumakay sa mga bagong set ng MRT-3. ano po, naglabas na rin po tayo ng pahayag, ang DOTR, kahapon po yata at tinitiyak natin, we assure the public po that ang ating MRT3 at ating mga relays ay ligtas po, no, sa lahat ng mananakay. At ang sabi ko nga po, ang maintenance provider nito na ito po pati mga independent consultant natin. Ingat po, God bless po. Sa mga banyaga po. God bless po, sabi ko. Ingat po kayo. Hindi rin po sila papayag na masira sa ngalan. Patinig kami na ng gobyerno natin na we're going to deploy. Ayan, so na-drop na natin sila. Maraming salamat po sa panonood hanggang sa muli. Ingat po at God bless. Paalam po muna, pansamantala tayo ay gagawa na ng ibang video sa ating susunod na mission. Paalam po muna pansamantala. This is Jam, the Filipino channel ng inyong pong lingkod. Paalam po. Ang ating mga kababayan, ang ating mga relays, ang mga trend lines natin sa mga tanong ito. Gaano na pagkaganda at kaligtas ang ating mga istasyon ng tren, lalo na yung mga tren mismo natin. Opo, sabi ko po talagang maganda po at talagang safe po ang ating mga bagon. Tuloy-tuloy po ang rehabilitation